Walang araw na hindi kayo kasama sa prayer. Talagang kasama talaga kayo. And praise God kasi nakikita ko naman, kung kanina kung kalungkutan, kaligayahan ko naman syempre makita na nakikita ko naman kayo na prosper. Kaligayahan ko syempre yung keep on fighting, a good fight of faith. Nakikita ko yung lumalaban, yun yung kahit anong mga pagsubok, anong problema, syempre kaligayahan din namin. Kaligayahan ko din syempre yung nakikita kayo nag-mature, nag-grow. Yun naman yun priceless sa amin yun priceless. Hindi mo pwedeng bayaran talaga yun Yun naman yung joy. Yes. Sa kabila ng mga kalungkutan, meron din naman joy. Ayun. Kayo ang kaligayahan ng pastor. Before we get into that, if you're watching on Spotify, go ahead and follow the show and drop us a rating. If you're on YouTube, hit that subscribe button, like this video, and don't forget to tap the notification bell so you never miss an episode. And if you're on Instagram, make sure to follow our page at Beyond the Desk PH for updates and extra content. Hey everyone! Welcome to another episode of Beyond the Desk. I'm your host, Rowena, and excited ako sa episode natin ngayon kasi we are joined by one of the many people that is very close to my heart. Isa itong man of God, ang aming spiritual father sa aming church, ang binigay sa amin ng Lord, to be our pastor. Walang iba kundi ang aming beloved pastor na si Pastor Patrick Ramos. Hello, Pastor. Hello po. Welcome po. Yeah, thank you for inviting me para maging guest mo this afternoon. Ayan. So, Pastor, first time mo ba sa podcast? First time ko, tsaka medyo camera shy kasi. Ayan. First of all, Pastor, thank you so much po sa privilege na makapag-guest po sa aming podcast. Binigay ni Lord tong topic na to kasi alam ko na gusto din ni Lord na malaman namin na bilang mga members or yung mga ating mga makikinig, what's a life of a pastor really like, diba? Kasi we always see you na nandyan pag Sunday, no, pogi, lagi nagsasalita sa harapan. Thank you, Lord. Pero behind that, diba, we don't really know. So, at least man lang mabigyan natin sila ng glimpse, diba, of what it's like to be a pastor. Ayun, Pastor, share mo naman, paano nga ba? Paano nga ba nangyari? Paano ka na-lead sa pagiging pastor? Well, it all started, siguro napakalaking factor ng isang praying mother. Yan, kilala nyo naman si Mama Shoni. Ayan, very prayerful yung aking pong nanay. I remember, even until now, pag nagkukwentuhan kami, kinukwento niya sa akin kasi she was supporting yung mga nasa Bible school na mga magpapastor. At I believe mga ilang pastors na rin yung nag-graduate na ginamit ng Lord si Mama Shoni to support yung kanilang schooling. Now, kasi nauna yung parents ko na maging Christian Okay, I remember when I was 11, one night pag galing namin ng school, nung brother ko si John, pagdating namin ng bahay, meron ng pastor na naghihintay pala sa amin doon. Okay. So, di namin alam na kaya pala kami hinihintay nitong pastor na to kasi dadaling kami sa camp. Merong youth camp. Okay. And that was the very first time na makaka-attend din ako ng Christian youth camp. Okay. Ngayon, sa Batangas to, sa Calaca, Batangas kami dinala para sa youth camp. At doon, dumating kami gabi at wala kami talagang knowledge kung ano ang pupuntahan namin, kung anong meron kasi it was really the first time talaga. Everything was really a first time. So ayun, join kami ng camp until naalala ko na lang na dire-diretso na yon. And then after mga 2 years, I was also in high school na out of the blue, kinausap ko si Mama. Sabi ko sa kanya, Ma, gusto ko magpastor.
Yan. Ito yung real story yan eh. Pero wala lang. Siguro nakalipas na maraming taon. Pero kinukwento niya sa akin recently na that time na sinabi ko na magpapastor ako, nag-invite siya ng mga ka-church sa bahay ng dinner kasi tuwang-tuwa siya. Answered prayer daw na meron siyang anak na magpapastor. Pero imagine, siguro maybe I was just 13, 14 years old that time. And kailan ba ako nagpastor? I was already 35 years old. So about 20 Tagal plus years. Then yung talagang na fulfill yung calling. Okay. So ayun, siguro napakalaking factor talaga ng praying mother kasi she's really praying magkaroon talaga ng pastor kasi kami, 8 kami magkakapatid. And then raised kami by a Christian family. Una yung parents ko, yung mga kapatid ko din, even nasa abroad, lahat naman kami talaga active kami sa church even until now. So it all started doon sa ganong story na meron na palang napaplant na word na seed sa heart ko during siguro every Sunday service. Kaya di ba sinasabi ko nga sa inyo, di ba, wala akong maalala since I was young, up until na, wala akong maalala na nag-absent ako ng Sunday eh. Wala kasi, it was maybe siguro forced kami, diba, kahit na siguro ayaw namin, pero persado kami na mag-church kasi nga talagang lahat kami nag-church. Tapos, syempre, eventually syempre nandun na rin yung siguro yung masasabi natin na yung heart mo, yung passion ng heart mo nade-develop na din. So it all started doon until nung na working na kami. Ayun, another thing syempre, yung praying mother, and then very thankful din ako kay Lord kasi very supportive yung wife ko at saka yung mga anak ko nung nagsabi ako sa kanila na God is calling me to this office, to this ministry. Ayun, I was in Dubai, mag-for good kami sa Pilipinas, pero hindi talaga Pilipinas yung plano namin noon kasi nasa abroad naman yung mga kapatid ko. Australia was the first plan. Okay. So yun, dumating kami sa Pilipinas para magnegosyo kasi mag-for good nga kami as an OFW, pero nagbago ang lahat. At ayun, I started in this church in the year 2002. And then nawalan ng pastor dito ng 2005. At rin naman ako dito, isa din ako sa mga leader ng church na to. That time, and then 2005 nawala kami ng pastor, and the church was praying na magkaroon ng pastor, pero ang sabi ng Lord is ang pastor talaga hindi manggagaling sa labas, manggagaling sa loob. Ayun, so doon nagsimula yon, inviting yung mga pastors from outside para mag-preach dito sa church natin. And then merong isang pastor, Ramos din po yung kanyang apelyido. And then he was touched by the Holy Spirit at sinabi sa kanya na dito manggagaling sa loob, hindi manggagaling sa labas yung pastor. And then, to make the story short, eto na po tayo ngayon. Ayan. Paano mo nalaman, pastor, na ikaw nga na yun, tinatawag ka na talaga nung actually it could be different from the others, no, yung kung paano yung calling, yung pagkakatawag ng Panginoon. Sa akin kasi personally, meron ako naramdaman na burden kasi nung wala ng pastor dito sa church. And then syempre on my daily devotion, quiet time, meron the Lord talaga mag-i-speak talaga sa iyo through his words eh. Ayun. So doon may mga words siya na in-instill niya talaga sa heart ko, tapos wala tayong pastor noon during that time, that year 2005. Naramdaman ko talaga yung burden eh. At saka yung story ni Jesus na nakita niya talaga yung mga sheep na wala talagang shepherd. And then yung compassion, doon yun ang ko. And then ang pinaka last story na talagang naging tipping point ko talaga is yung story talaga ni Jonah. Kasi sa totoo lang,
Sabi ko nga sa'yo kanina sa story ko, bata pa lang ako, nasa loob na ako ng church. Nakita ko ang mga problema ng mga churches. Nakita ko ang problema ng mga members at nakita ko rin ang problema ng pastor. Kaya ayokong magpastor. Ito na lang, itong lately na ayoko na, yung before the calling, ayoko magpastor kasi alam ko kung ano yung haharapin eh. So, pero sabi nga yung perseverance ng Panginoon talaga is more powerful eh kaysa doon sa decision ko. So, paano ko nalaman God is really calling me? Yun yung mga it was a burden. May naramdaman kang compassion sa souls. Tapos yung mga sheep walang shepherd, and then ayun na. I decided na syempre nagsik din ako ng mga godly counsel sa mga pastors. Then kinausap ko rin yung family ko, yung wife ko, and then yung mga anak ko. So again, ito na ulit to make the story short. Oo nga, ang galing, no? Pero before, pastor, ano po yung naging career nyo bago naging pastor? Bago ako naging pastor, siguro nakailang company din ako eh. Dito sa Pilipinas, bago ako nag-abroad, nag-work ako sa medical company, pharmaceutical company. So, very young ako noon, ako lang yung pinakabata. Nakita ko na kaagad yung favor ng Lord sa akin noon eh. So, I was very young, nandyan yung mga promotion and everything. So, napakaganda na nung position na binigay sa akin ng company. Pero nung nakilala ko si Pastora, yun, mapapanood niya to. Yun. So, mas pinili ko siya kaysa doon sa career ko, kaya sumunod ako sa Dubai. So, nasa pharmaceutical ako before. Pagdating ko naman ng Dubai, nagpunta naman ako sa isang advertising company. Yun, rin ako doon. Siguro nag-last din ako ng mga 5 years sa advertising company. Tapos, after noon, nawalan ako ng trabaho for 6 months. Hindi ako natagalan ng 6 months sa walang trabaho dahil walang kumukuha sa akin. Natagalan ako ng walang trabaho dahil namimili na ako dahil medyo matagal na ako sa Dubai eh. Namimili na ako. And then, syempre, praying ako ng company na better or greener pasture. Oo. So, merong nagkasabay-sabay yung mga offers ng company. Merong magandang sweldo, merong namang mas mababa yung sweldo. Ito na ngayon, this is the importance of always seeking godly counsel sa pastor. So, meron akong pastor noon sa Dubai. Yung kinukwento ko, I believe narinig nyo na rin yung tong kwento na to. Lumapit ako sa kanya kasi sabi ko, Pastor, 6 months na ako walang trabaho, and then suddenly may mga offers naman sabay-sabay. Anong company ang kukunin ko dito? Very full of wisdom talaga yung counsel talaga sa akin ng pastor namin. Sabi niya sa akin, ang kunin mong trabaho, yung hindi maapektuhan. Kasi I was in ministry na rin naman noon As a couples ministry kami sa Dubai. Yung hindi maapektuhan, yung oras, yung panahon mo sa Panginoon. Kasi definitely, yun yung will ng Lord na work para sa'yo. Kasi hindi nga maapektuhan yung yung dati mo nang ginagawa, di ba? Yun ang piliin mo. So, sinunod ko yun. Yung payo ng pastor namin. Sinunod ko yun, then I found out na yung magiging yung president and CEO ng company, kasama ko pala sa church. Kaya napakaganda. Kaya yun. Kaya sabay kami nag-worship nung CEO, president ng company namin. Kaya medyo sanggang dikit kami noon. Ano naman yon, architectural company naman yon. Among the group, ako lang yung hindi engineer, ako lang yung hindi architect. Parang nasa how do you call this? Ang job description namin ay marketing engineer, pero hindi ako engineer. Pero, siyempre, favor ng Lord, yes. Hindi naman ako naiiwan. So, yun yung naging job ko bago ako nagpastor. And then, one night, again, tumawag yung father ko, pinauuwi kami. Kasi meron kaming business noon dito sa Pilipinas. Pinauwi kami, wala mag-handle ng business. Ayaw talaga ni Pastora talaga umuwi dito. Kasi syempre, anong gagawin namin sa Pilipinas? Anong gagawin namin? Sabi ko, try natin 1 year. Pag walang nangyari sa atin sa Pilipinas, o yung original plan natin from other country, doon tayo pumunta.
So, finally, pumayag na rin siya. Nung pagdating namin dito, nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. So, and very grateful ako to my wife, to my family kasi talagang sinuportahan talaga niya yung calling. Kaya it is very important. It is very important na talaga na choosing a partner, no? Talaga kailangan talaga believer din siya. Yeah. Reals kasi may mga kilala din ako na kilala din po ako ng mga pastor talaga na hindi sinuportahan talaga ng mga wife nila. Kaya until now struggle yung ministry nila. So ako very grateful ako kay Lord kasi tinouch niya din yung heart ng wife ko. And then syempre nandiyan yung mga anak ko na nagsusupport sa akin sa ministry. Ayun. Praise God, no? So nung nag-transition kayo from corporate, tapos yung magpapastor na kayo, dati kasi, di ba, parang sabihin ni Lord, pipili ka ng trabaho, yung hindi masasagasaan yung ministry. Yung time na pagpapastorin ka na, like, iiwan mo na yung work mo talaga, full-time ka as a pastor, paano yung naging transition nyo noon? Meron bang, may mga naging fear ka ba noon, pastor, or hesitation? Yeah, I know. Kasi, sa totoo lang, kung gusto mo magpayaman, hindi ka magpapastor. Di ba? So, siyempre, ang unang-una kong inisip noon, paano na yung provision para sa pamilya ko. That time, hindi naman kasi ang church talaga, nakikita ko talaga yung, nakikita ko talaga yung giving ng church, hindi talaga makakabuhay talaga sa pamilya. Buti na lang, somehow, meron kaming ipon na dala-dala from abroad nung pagbalik namin dito sa Pilipinas. Yun naman yung nagamit namin. Pero hindi naman din pumasok sa isip na amin na na paghihirapin kami ng Panginoon Kasi alam ko na whenever God calls you, He will provide. Amen. He will provide. At nakita ko din naman yun. Nakita ko din naman na ang Lord naman hindi rin naman nagpabaya. Even until now. Kaya di ba sinasabi ko, share ko sa inyo lagi yung sinabi ni Jacob, di ba? Na God has been his shepherd all his life, even until now. Kitang-kita ko yun. Ang kailangan ko lang talaga noon is mag-obey. Mag-obey lang talaga doon sa call ng Panginoon. And praise God. Hindi talaga siya nagpabaya. Amen. Oo naman, kitang-kita at experience. Kasi kung iisipin ko noon talaga na ang church talaga yung magsusupport, matatakot ka talaga Pero inisip ko talaga, the Lord will provide. Amen. The Lord will provide. Praise God. Yeah, kasi yung iba, ang tingin nila, parang pastor, trabaho, kailangan yung church yung magsusupport. But, hindi definitely. Ultimately, si Lord talaga yung magpo-provide Yeah. He will just use channels, no? Correct. Pero si Lord talaga. Correct. Ayun. Pastor, ano sa tingin mo yung mga misconceptions ng mga tao sa isang pastor? Akala nila perfect ka. Yeah, di ba? Akala nila perfect ka. Ayun, yun lang ang parang walang puwang sa tao yung siguro yung failure mo. Tingin nila lagi you're always strong, 'di ba? Parang hindi ka pwedeng makitaan na mahina, 'di ba? Kailangan lagi kang strong. Praise God kasi sabi nga natin God is our strength. Siya na sa Kanya. Buti na lang, laging may Lord. Kaya naririnig nyo sa akin, bukang bibig ko lagi yun, buti na lang nandyan ang Panginoon. Kasi yung source ng strength natin talaga hindi nauubos Yun. So, that's one misconception ng mga tao sa isang pastor. At saka ano pa ba? So far, yun lang naman na hindi ko alam. Nung nagpastor ka na, yung mga bago-bago ka pa lang, syempre, makakaramdam ka na ng mga pagsubok, ganyan, sunod-sunod na. Dumating na ba sa point na parang antindi, parang gusto mo na mag-quit, ganon? Actually, totoo yun na meron kaming karanasan na hindi naman namin naranasan noong hindi pa ako pastor. Unang-una na diyan syempre yung financial na problema.
Kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi naman ganun karami pero sapat. Sapat naman hindi naman kami pinagkulang ng Panginoon, na-enjoy naman namin yung comfort ng life kasi both of us we're working naman, pareho naman kami nagwo-work ni Pastora okay naman kami. Nga lang nung nagpastor ako, sabi ko bakit kung kailan ako nagpastor, doon ako naka-experience ng ganung problema. Nandyan yung hihilahin na yung sasakyan mo dahil wala ka pang bayad. Kasi, okay, for the record, kasi I've been pastoring this church for almost 3 years. Ang ginagamit ko is yung ipon namin. Kasi the church wasn't able to support me as a pastor or my family kasi wala talaga. So, almost 3 years bago ako nasimulan mabigyan ng magkano ba yan? 5,000 ba yun? So ayun, doon ko naranasan talaga yung kinukwento ko sa inyo na 2 years na hindi kami lumalabas ng pamilya para bibili para kakain sa restaurant. Kakain na kami sa bahay at doon kami pero may sasakyan kami. Kaya ang gagawin namin, magwi-window shopping na kami. Sabi ko si Kevin pa lang noon baby pa si Bea. Anak, pasyal lang walang pabili, wala kain. At least ganon, unti-unting ganon. So, yun yung mga struggles namin nung simula. And then, speaking of, na gusto kong ba mag-quit? I tried. Siguro, I remember, siguro mga 3 times kung sinubukan mag-quit. Ang ginawa ko, nag-fasting ako. Okay, fasting ako. Kasi sabi ko, Lord, baka naman ako lang ang tumawag sa sarili ko. Sabihin mo naman sa akin para may dahilan ako na mag-quit. So, that was the first time na nag-fast ako. Pero hindi, yung sagot ng Lord, yes pa rin So, ayoko pa rin maniwala. Siguro, sundan ulit yun after a year. Fast ulit ako kasi gusto kong mag-quit. Dahil gusto kong paniwalain yung sarili ko na hindi talaga ako tinatawag ng Lord. Gusto kong yun yung parang si Gideon. Iyan. So, the same thing, first and second try na gusto kong mag-quit, ganun pa rin. So, then finally talagang nag-surrender na ako kay Lord na, Lord, sige na. Tapos accepted ko na yung sagot mo sa akin. At nakita ko din naman na talagang hindi rin naman niya pinabayaan yung ministry, kahit mga napakaraming pinagdaanan ng ministry, alam nyo yan. Ayun, still standing pa rin tayo. 23 years? Yeah, 23 years. Amen. Grabe, ang galing, by God's grace. Yes. Ayun. Pastor, ano yung nagpapasad sa'yo? Madalas, hanggang ngayon nga, nalulungkot pa rin ako pagka ganun. Well, syempre, bilang pastor, ang malungkot kasi sa amin yung alam mo na sinorender mo yung life mo sa ministry. Syempre, para sa Panginoon. And then, makakaranas ka dyan ng mga betrayals, di ba? Ngayon pag sinorender mo yung life mo, tapos ganun pa yung in return. Kaya siguro yun yung mga nagpapalungkot at nagpapalungkot din sa akin syempre pagka hindi ko nakikita na ang people ay hindi binibigay yung honor to God that He deserves. Yun, nalulungkot ako sa ganun kasi alam naman natin God deserves all the glory and honor and praises. Binigay niya nga yung life niya, di ba, sa atin. So, yun lang naman nagiging kalungkutan ko. Nalulungkot din ako syempre pag nakikita ko yung mga kapatiran, yung mga member na dumadaan sila sa mga pagsubok, tapos yung iba hindi nila nakakayanan. Yun lang naman nagpapalungkot sa akin. And other than that, siguro wala na. In personal, nagpapalungkot sa akin personal. Personal, parang hindi ko naisip yun. Kasi ang life ko umiikot na sa ministry. Personal, nagpapalungkot sa akin sa personal? Parang hindi ko naisip yun.
nalulungkot kasi ako madalas, yung mga nasabi ko kanina eh. Nalulungkot ako para nasa church eh. Sa family ko, nalulungkot ako, in a sense, siguro namimiss ko yung miss ko yung anak ko, yung panganay, siyempre si Bea, namimiss ko din dahil once a week lang umuwi sa bahay, kami naman mag-asawa, lagi naman kami magkasama, kung saan kami pupunta, lalabas, magkatabi. Wala namang masyado nagpapalungkot sa akin. And I choose to be happy talaga. Yes. Kasi alam ko pagka malungkot ka, maraming mga, yan yung mga stumbling blocks yan ang kalungkutan na yan. Kaya I choose to be happy. Ayan, Pastor. So, what does a typical work week look like for you as a pastor? Typical sa akin, very clear sa akin on a daily basis. Very clear sa akin yung 4 priorities in life. Okay? Siyempre, number 1, pagising ko sa umaga, siyempre una si Lord. Yun yung kung if we're talking about 4 priorities. Unang-una si Lord, siyempre yung time ko kay Lord, and then siyempre time ko with my family. Yes. Ayan, importante 'yon. Kasi siyempre ministry din natin ang family natin. And next to that is yung number 3, siyempre yung ministry ko sa church. Panghuli lang lagi yung, sabi mo kanina, yung personal life ko. Laging panghuli yun. I mean, namimiss ko na ang ilagay sa number 2 eh. Pero yun talaga, paano natin sasabihin to, pinapractice ko talaga yung 4 priorities na yun in my life on a daily basis. Si God, next is my family, next is ministry, and may yung siyempre yung personal life ko. Yes. Kasi hindi lang naman din ako pastor eh. Siyempre, Yes. asawa din ako, tatay din ako, at kapatid din ako. Yes. So, yun, kailangan somehow mabalance ko siya talaga. Yun. Kaya, ayun, yun yung typical na And syempre, 20 plus years na tayo, medyo used na tayo doon sa ginagawa natin. Kaya ang ano na lang natin, siguro ang goal na lang natin is paano pa siya may improve. Yun naman yung typical na araw-araw kong buhay. Naalala ko, Pastor, dati meron kang tinuro. Nag-impact din sa akin yun yung priorities tsaka yung balanced life. Correct. Sa SOL, naging lesson niyo yun before Yun. So, talagang dapat, balance talaga yung life Tama yan. natin. Especially pag nagsuserve ka kay Lord. Kasi, sometimes, di ba, parang, minsan, umiikot na lang yung mundo mo sa, mas marami yung sa pamilya kaysa sa ministry, or minsan, mas marami yung Ministry. sa ibang bagay kaysa kay Lord, or, although ginagawa mo siya lahat, hindi siya pantay-pantay. So, Correct. kailangan balance. Magkakaproblema ka kasi doon sa 4 na yon pag hindi siya naging proper order. So, hindi po pwedeng mauna ang personal life mo kay God. Hindi pwedeng mauna siyempre, even your ministry sa family. Kasi even your family is your ministry. Yes. Diba? So, dapat balansyado talaga yon. Kaya, on a daily basis, make sure na yung 4 na yon nagampanan mo. Dapat maliwanag sa iyo sa araw-araw. Hanggang tawagin ka na ng langit. Yan ang gagawin mo sa araw-araw. Yan. So, Pastor, how do you draw yung boundaries nung ministry mo naman sa personal life? Kasi, sabi mo nga, yung buhay mo, miikot na siya sa ministry mo kasi nga, mostly yun na yung Pero, paano pag yung personal life mo, how do you draw yung boundary mo? Na parang, wait, ito muna. Actually, inisip ko na rin noon yan kung paano magkakaroon ng boundary. Pero parang ang hirap magkaroon ng boundary if you're a pastor. Kasi siyempre para ka na rin public servant eh. Parang hirap mag-draw ng boundary. Siguro ginagawa kong pinapractice ko ngayon, bago ako matulog, ino-off ko na yung phone ko. Kasi meron nagme-message even madaling araw eh. Diba? Yung kailangan nila ako dahil nag-aaway sila mag-asawa. Diba? 2:00 in the morning. Diba? Sabi ko, tapos meron pang magme-message dyan ng pastor. Bless kami doon sa word mo nung Sunday. Pwede po ba pakipasa yung mga scripture na Hindi ka nag-take ng notes. So, kung ang question ay paano ka maglalagay ng boundary, mahirap kasi
mahirap kasi though you are not 100% physically present, pero yung commitment mo kasi is 100%. Kaya mahirap magkaroon ng boundary yung ministry tsaka yung personal life mo. Parang magkasama na siya eh. Yung, Actually, kami, parang, ako personally, ang tingin ko, parang part ka na ng family namin. Yung ganon, Yeah. kasi nga, ikaw yung pastor Oo. namin eh. Parang, kung meron kaming pinagdadaanan, alam ninyo, yung Correct, ano correct. ninyo, ganyan. kaya nga kung meron dito sa church na nakakaalam ng story, ako yun eh. Nasa Oo ano ko nga. yun eh. Nasa vault ko yun. Huwag kayong mag-alala, nasa vault ko lang yun. Kaya nasa vault ko lang yun. I know that. And I'm siyempre, mas maganda rin na alam ko kasi may reference ako ng prayer. Diba? At least napagpe-pray ko. It's good also na alam ko. Kasi nakatulong niyo ako sa prayers. May mga, di ba nga, you handle families. Does it take a toll on you, pastor? Lalo na pag minsan yung sabay-sabay sila, ganyan, na merong issue dito, meron doon, merong Totoo yun. Hindi pa nga tapos yung isa, nandiyan na naman yung isa, di ba? Paano mo ibabalance? Well, totoo yun. Talagang buti na lang nandiyan talaga si Lord. Buti na lang may Holy Spirit talaga eh. Na nandiyan nagbibigay siya ng strength, bigay ng wisdom. Siyempre siya naman talaga yung nag-aayos. Totoo yun, mahirap. Lalo pag nagkasabay-sabay. At especially yung mga people pa na close sa'yo. close, yes. Di ba? Sabi nga nila sabi ko nga, di ba, wala naman akong favoritism. Pero meron siyempre close. Meron close. Kahit naman sa within the family, di ba? Wala naman tayong favorite pero meron mas close. Siyempre kung sino yung close sa atin, yun yung masasabi natin. Even Jesus, di ba? Nandiyan sila dyan, di ba? So, mas close kay Jesus yung 12 among others. So wala siyang favoritism pero merong close sa kanya. Yun ang mahirap minsan pag yung mga close mo yung nagkakaroon ng problema, 'di ba? Talagang iniluluhod mo talaga sa Panginoon 'yan. Inaano mo tinutulungan mo sila sa prayer. Malampasan nila 'yon, 'di ba? So, ayun, yung faith talaga is wag mag-fail. Yan ang lagi kong prayer sa Panginoon. Yan. So, ako personally, pastor, marami akong mga pinagdaanan na alam ko kung hindi ako pinagpe-pray. Wala ako dito ngayon. Kaya nga sabi ko, ang yabang ko nga magsabi, walang araw na hindi kayo kasama sa prayer. Talagang kasama talaga kayo. And praise God kasi nakikita ko naman, kung kalungkutan, kaligayahan ko naman syempre nakikita ko naman kayo na prosper. Kaligayahan ko syempre yung keep on fighting, a good fight of faith. Nakikita ko yung lumalaban, yun yung kahit anong mga pagsubok, anong problema, syempre kaligayahan din namin. Kaligayahan ko din syempre yung nakikita kayo nag-mature, nag-grow. Yun naman yun priceless sa amin yun priceless. Hindi mo pwedeng bayaran talaga yun Yun naman yung joy. Yes. Sa kabila ng mga kalungkutan, meron din naman joy. Ayun. Kayo ang kaligayahan ng pastor. Sa totoo lang. Parang tatay, Yeah, parang, totoo yun. Totoo yun. It sounds na parang pero totoo yun. Ang kaligayahan talaga ng pastor is yung church. Yeah. Church talaga. Yun yung yung fruit nung ministry mo, nung labor mo, na makita mo sila na parang na lumalakas sila, na nag-grow sila. Correct. Ibig sabihin, effective yung Correct. ministry. Besides, syempre, ministry is people. At ang goal mo, makita mo talaga na nag-grow. Makikita mo na, kasi ako bilang pastor, syempre, ang goal ko talaga, dalawang bagay yan. Lagi kong sinasabi to. Number 1, ang tao kailangan mailapit sa Diyos. Yes. Makilala niya ang tunay na Panginoon, yung sarili niyang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. That's Amen. number 1. And then next, number 2 is, malaman ng tao na kailangan niya ng Diyos araw-araw. Hindi lang the moment he said yes. Araw-araw kailangan mo ng Diyos. Yes. So yun ang goal. Kaya meron tayong winning and discipleship. Doon pumapasok yung discipleship. So, kailangan malaman ng tao na araw-araw mo kailangan si Lord, Yes. Hindi lang in good times. Hindi lang in bad times. Araw-araw yun.
Yun yung goal. Amen. No. Amen. Ayan. So, Pastor, what keeps you going naman through different seasons ng ministry mo? Kasi minsan may high, merong highest of high, meron namang lowest of low. What keeps you going? Lagi ko nire-remind ng Holy Spirit na I was born for this. Na pag-usapan nga namin ito ng wife ko, just kailan lang, recently, na talagang wala tayong magagawa, ito na yon. Hanggang sa tawagin na tayo ng langit, we were born for this. Yun ang nagpapalakas sa akin. It keeps me going na alam ko na ito yung purpose ng Lord para sa akin. Kaya nga, di ba, naririnig din sa akin, kailangan certain ka. Certain ka doon sa God-given purpose. Yes. Kasi pag hindi ka sigurado sa purpose mo, yun pa yung mga dahilan minsan na magkukwit ka. Yeah. Pero pag sigurado ka doon sa purpose mo, you'll keep on going. Kasi, is no longer about you. Hindi na yung kalungkutan mo, hindi na yung weakness mo, hindi na yun yung si Lord nasa iyo So you have everything you need. Strength, provision, di ba? Success, victory, protection, everything you need, nandun na yun So, kaya, hindi naman ako natatakot dahil malinaw na malinaw nung tinawag ako ng Lord, sinabi niya sa akin, Patrick, apart from me, you can do nothing. Malinaw sa'yo yan. Hanggang ngayon, maliwanag sa akin yun. Apart from Him, wala akong magagawa. So, kailangan ko talaga magdepende sa Panginoon. Yun lang talaga. That keeps me going. Kasi, I always humble myself before the Lord na pag hindi ako sinamahan ng Panginoon, like Moses, di ba? Lord, kung di mo kami sasamahan, wag mo na lang kami. Wag na lang. So, kaya, siguro yun ang lagi nagpapalakas sa akin. Alam ko, God is with me. Yeah. Meron akong favor ng Panginoon. Tinawag ako ng Panginoon dahil tinawag niya ako. Meron provision to. So, yun ang bibigay sa akin lagi ng lakas. At nire-remind ko yung sarili ko lagi ng ganun. Lagi ko nire-remind. At lagi mong i-remind ang sarili mo, again, this is not about me. This is not about you. This is all about Him. Kaya ang glory sa Kanya lang. Wag nating aagawin yung Kanya lang talaga yon. Kaya yung apart from me, you can do nothing. Oops, sandali mamaya, lumaki yung ulo mo. Manatiling nakaapak ang paa mo. Di ba? Ano man ang ma-achieve mo, ano man ang marating mo, all for His glory. Amen. It's not about you. It's about Him. Maliwanag dapat yun Maliwanag. At ayun, alam ko dahil yun ang nagbibigay ng strength sa akin. Kasi for 20 plus years, marami nang sumubok. Pero hindi sila nag-prosper. Dahil alam ko, sabi ko nga, because ito pa, sabi ng Lord sa akin nung tinawag niya ako, apart from me, you can do nothing. This is the words if they mess with you, they mess with me. Pinahawakan ko yun, pinanghawakan ko yun. Even until now, pinanghawakan ko yung sinabi ng Lord na yun. If they mess with you, they mess with me. Kaya naman, lakas ng loob ko. Wala akong I don't compromise. Kaya nga, doon ako misunderstood ng mga tao na hindi ako pwede mag-compromise. Kasi I'm working with my boss. Yeah. Diba? I'm working doon siya yung siya yung tawag doon, in behalf of Him. Diba? Yes. It's not me. Kaya minsan, siyempre, yung mga tao na may misunderstood nila kasi siyempre, gusto nila mag-compromise ka sa mga decisions mo, hindi Sorry, Yeah. hindi. Ganun talaga. Siyempre, mas importante sa akin yung sasabihin ng Panginoon Diba? Kaya, there are relationships na hindi rin nag-pursue, diba, sa mga, minsan yung mga ibang kapatiran kasi hindi ako talaga pwede mag-compromise Sorry at purihin ng Panginoon kasi even until now, ginagabayan niya ako doon sa stand na yon. Yung mga principles ng pinapagawa ng Panginoon. Ang ganda na nabanggit niyo yan, Pastor, kasi some people, they misunderstand yung, for example, yung decisions mo as a pastor, Yeah. they don't know the reasoning behind it. I know. Pero ang ganda na na-explain yan. Kasi at the end of the day, yun nga, sabi mo, you're just working for your boss. Yes. Tayong lahat. We just Oo. serve our master. Correct, And kung correct, ano yung correct, sinabi correct. ni Lord sa'yo,
Correct. Yun yung fine na. Yeah, lagi ganun. Bakit mahigpit si pastor sa ganun? Ba't ganun? Sandali, kasi ano lang naman ako dito, under shepherd lang naman ako eh. Diba, parang nilagay lang naman ako dito as a supervisor eh. Meron talaga tayong the reality is ministry talaga ng Panginoon ito eh. Diba, Yes. pinagkatiwala lang sa atin. Diba? So yung stewardship is very important. Diba? It's very important. Always sa lahat ng bagay. So, ayun, alam ko naman yun. Hindi naman lahat ng mga decision ko, I cannot please everyone. Diba? Alam ko naman yun. Pero as long as alam ko na ginagawa ko yung tama, si Lord na lang He's the judge. He's the Amen. judge. Diba nga sabi nga, we please an audience of one. Yes, Hindi only we are- one. Siya lang talaga. Hindi tayo Oo. people pleaser talaga. Correct. Pastor, ano yung advice na mabibigay mo sa ibang mga kapatiran natin dyan? Malay mo, may mga tinatawag dyan bilang isang pastor or people who are being called to a ministry, not necessarily being a pastor, but they are being called to a certain ministry at church. Well, unang-una, praise God kung nafe-feel ninyo yung calling ng Panginoon. Again, sabi mo nga, not certainly sa pastoral office, but even in other ministry, don't say no, just say yes. Just say yes kay Lord, and basta si Lord ang nag-call sa'yo, ipoprovide niya naman ang kailangan mo. Ipoprovide niya. May mga testing lang sa simula, pero surely, di ka pababayaan ng Panginoon. Just say yes. Amen. Ayan. Kasi the God that we serve, He's such a big God, He's such an almighty God na minsan if He ask you something, nakaka-overwhelm, di ba? Ayan. Parang, So, yun. kaya ko ba yun? Yung ganon. Kaya sometimes nandyan na yung enemy, magtatanim na siya ng mga doubt sa isip mo, no? Ayun. Pero, ang ganda nung sinabi niyo, pag sinabi ni Lord, basta just say yes. Just say yes. Just obey. Remember one scripture in Book of Job, di ba? If you obey and serve, you will spend your days in prosperity and life in pleasure. So, yung obey at saka pag-serve talaga, hindi mo pwede paghiwalayin talaga yon. So, basta pag nag-call si Lord, hindi naman siya unjust. Hindi naman siya unjust. Nakita ko din naman yon na over the years, hindi naman siya unjust. At saka very fulfilling kasi ang mag-serve. Alam mo na meron naman tong may reward naman ito. Kung talaga naniniwala akong reward ito both dito sa lupa, Yes. ganun din sa langit. So, just say yes. At ang siniserve naman natin walang iba kundi yung the creator of the universe, Amen. diba? So, he is not unjust. Your labor is not in vain. Amen. At tingnan mo lang yung heart mo. Kasi baka mamaya iba naman din yung motibo sa Motibo. pag-serve. Tama. So, tingnan mo lang din yung heart mo. Basta gusto mo lang mag-serve, gusto mo lang mag-obey sa Panginoon, bahala na si Lord. He'll do the rest. Kung ano yung kailangan. Kaya di ba sabi nga, everything will be added unto you. It's true. Oo, tsaka meron akong friend, sabi niya, hindi ko makakalimutan tong sinabi niya sa akin. Si Lord, hindi naman siya sadista na hayaan kanyang tawagin ka niya, hayaan ka niya, mahirapan ka, tapos pababayaan ka na lang niya. Hindi naman siya gano'n. Iiwan ka na lang bigla. Oo. Hindi gano'n. Ayun. Ang Diyos talaga ay mabuti. Mabuti. Yeah. Ayan. So, Pastor, ito, last question ko. Since lately, yung mga nagiging theme ng mga napupunta nating mga conference, it's about legacy. Ikaw, pag yung legacy mo, ano yung gusto mong maiiwan na legacy mo to the next generation nitong ating church? Well, ang legacy na gusto kong iwanan, mag-continue talaga yung Great Commission talaga sa church na to. Yes. Loving God and loving people talaga. Yun talaga yung legacy na gusto kong iwanan. Gusto ko na mag-grow pa tayo, hindi lang dito sa church natin. Pray pa tayo ng mga daughter churches natin. Sabi ko nga, itong generation ko, we're just building a foundation. Yung mga youth natin ngayon, na mga leaders,
nakita ko talaga napaka-potential talaga. Maraming mga galing na nanggaling talaga sa Panginoon. Alam ko na mas, I can feel it right now. Alam ko na siguro yung generation nila to come, mas lalaki, mas lalago, mas gaganda. Kasi bakit kamo? Yun nga lagi ko sinasabi, dapat yung generation nyo mas maganda na. Kasi yung generation naman namin, wala naman kami ganitong resources. Wala naman kami pinagsimulan. Pero kayo, meron na kayong, may foundation na, pagagandahin nyo na lang. So, yun ang legacy na gusto ko na maiwan, na mag-continue talaga ang Victory of Christ Church na loving God, loving people. Doon naman iikot yun eh. Doon iikot yun. Yes. Ipakilala natin, make Jesus known. Make Jesus famous. Diba? Malaman ng tao na kailangan niya ang tagapagligtas at malaman niya, maliwanag sa kanya na kailangan niya ang Diyos araw-araw. Amen. Araw-araw, hindi lang sa panahon na kailangan niya, kundi araw-araw kailangan niya ang Panginoon. Yun ang dapat na mag-continue. Yes, ang ganda, Pastor. Naalala ko yung sinabi ni Jesus na yung una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, diba? And love your neighbor as you love yourself. So, yun pala yung legacy talaga. Yun din yung legacy ni Jesus no? Yun talaga yung co-continue natin. In fact, di ba, if you remember the story, yung mga last days ni Jesus, di ba? Nagkaroon sila ng last meal na, di ba? Yun pa rin yung bilin niya. Love one another, di ba? So, yun pa rin. Doon pa rin iikot eh. Kaya nga natin to ginagawa because we love God. He first loved us, and then we love Him back, and then syempre, we love others. Doon pa rin umiikot. Yun pa rin ang core talaga ng Bible talaga eh. Loving God, loving people. Amen. Kasi mas marami tayong makasama doon sa piling ng Panginoon, di ba? Pagdating ng panahon. Yun ang importante. Especially this time, no? This time talagang parang you can feel the signs are everywhere. Yeah, the pressure and everything. Hindi naman to ganito 20 years ago May urgency na ngayon, Pastor. Pero praise God kasi sabi ko nga kanina, when the Lord called me, may provision. Hindi lang naman provision financially, may provision din ng mga tao na kagaya ninyo. Yeah, kagaya ninyo. Part kayo ng provision ng Panginoon eh. Pinadala kayo kasi alam naman ng Panginoon na hindi ko kaya mag-isa yung ministry. Di ba? Kaya pinadala kayo ng Panginoon eh. And I'm very grateful sa Panginoon. Thankful ako kasi kayo, as for me and my house, we serve the Lord, di ba? The whole family, di ba? And then, napakarami pang mga ibang pamilya na nandito. Very, very thankful ako kasi sa totoo lang, ako nga, niyayabang ko. Though hindi man tayo mega church, pero niyayabang ko na we have at least about 80 workers in the church. Workers pa lang yun. Ibig sabihin, maraming gusto mag-serve sa Panginoon na alam ko na na dadagdagan pa ng Panginoon yun. Magpapadala kasi ang Panginoon. Kasi yung harvest is plenty, but the laborers are few. Yeah. So Lord, we need more ng mga workers talaga para doon sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. So thankful ako sa inyong magkakapatid, sa family niyo. Siyempre si Ate Vicky, and then others, ayan, diyan sila Malu, diyan yung iba pang pamilya. But thankful ako dahil alam ko maliwanag sa akin yon, Sis Ena, maliwanag sa akin yon na hindi ko kaya mag-isa yung ministry. Kaya hindi rin aksidente na nandirito kayo. Kasi si Lord ang nagpadala sa inyo dito. Amen. Kaya kayo nandirito. Ayun. Ayan. Pastor, anong favorite life verse mo? Favorite life verse ko is Jeremiah 3:15. Tama ba ako? I will give you pastors for my heart. That will give you knowledge, wisdom, and understanding. So, alam mo, ibig sabihin nun, Sis Ena, hindi ka pwede mamili ng pastor mo. Kasi si Lord, sabi niya, I will give you pastor from my heart. Ibig sabihin, kung ako pastor mo ngayon, wala ka ng choice. Hindi ka pwede mamili ng pastor mo. Hindi ka pwede mamili ng pastor mo. Talagang
Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi pinadala kayo sa akin. Maliwanag sa akin yon. I'm not taking all the credit. Di ba? So, Panginoon naman ng lahat ng glory. Pero maliwanag sa akin yon na hindi tayo aabot ng ganito kung ako lang mag-isa. Nandyan kayo. Hindi man ako masyadong vocal about that. Pero importante at mahalaga at maliwanag sa akin yun. Nandiyan kayo. You're all part of this ministry. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya, yeah, thank you na rin. Thank you sa inyo lahat na mga workers, mga members ng Victory of Christ Church. Salamat po sa inyo. Kasi pinapadali nyo yung trabaho ko. Ayan. 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 So, finally, Pastor, thank you so much. Ay. Well, first of all, thank you dahil ikaw nga ang binigay ni Pastor Ayan. ni Hindi kayo pwede Lord. mamili. Hindi kayo pwede mamili. Ikaw ang binigay ni Lord na pastor sa amin. Kasi we wouldn't be as strong as we are right now kung hindi ikaw ang ginamit din ng Lord eh. Ayan. It's really my joy. Siyempre, nakikita kayo na ganyan. And I pray na mas humaba pa ang iyong ministry, yeah. at ikaw ay mas lumakas pa lalo. Yes. Ma-enjoy mo ang iyong buhay at iyong ministry dito sa Yes. dito sa mundo, at marami pa, Pastor, marami pang mawiwin. Marami pa tayong gagawin. Actually, prayer ko kay Lord is long life, of course, long quality life, para mas marami pa tayong ma-reach out. Diba? At sabi nga, He listens and He answers. Alam ko gagawin niya yun. Amen. Amen. Any final thoughts, Pastor? Bago mo sinabi sa akin ito na magkakaroon tayo ng a little chit-chat to your podcast, sinabi na sa akin ng Lord to eh. Talaga? Actually, hindi pa ako sinasabi. Hindi pa ito sinasabi. Sinabi ko na ito kay Pastora eh. Pag natanong mo siya. So, sabi sa akin ni Lord, kami raw ni Ena isang araw. Tapos biglang, after a while, sinabi mo sa akin na meron tayo ganito, podcast. So, thank you rin kasi pinagtiwalaan mo yung aking story sa isang segment ng yung podcast. At I pray na ma-bless din somehow yung mga makakanood at makakarinig nito. At ano lang po, magpatuloy lang tayo lahat. Huwag tayong susuko. Di ba? Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tama o takdang panahon ng Diyos, tayo po ay aani. Merong reward ng Lord para sa mga faithful. Yun lamang po, at maraming salamat, si Sena, at pagpalain pa ng Lord itong podcast mo. Pagpalain ng Panginoon siyempre ang iyong gawa ng iyong mga kamay, ang iyong kalusugan. Amen. At pagpalain ka na rin ng Lord ng tinitibok ng puso mo. Kaya meron ba? Nire-receive ko na nga. Amen. Ayun. Maraming salamat po, Pastor. And guys, ayan, we had a lovely conversation with our pastor, and ito, paalala ko, love your pastors. Ayan, they are God-given. Sabi nga kanina, di ba, sa Jeremiah 3:15, they are God-given from God's heart. Kaya mahalin natin sila, pag-pray natin sila, and they are those people, kasama sila doon sa mga tao na binigay ng Lord to always pray for us. Honestly, we wouldn't be here kung hindi nila tayo pinagpipray. Bukod sa praying mothers, praying fathers, merong praying pastors para sa buhay natin. At sila din yung ginagamit ng Lord to feed us, no, ng words and mga reminder, mga instruction ng Lord. Kaya mahalin natin yung mga pastor natin. Kamustahin naman natin sila from time to time. Makipag-date naman tayo sa mga pastor natin. At mahalin natin sila. Yan, maraming salamat, and I hope na meron kayong natutunan sa aming episode. If you relate, or if you have any questions, comments, feel free to comment down below. Like, subscribe, and share this episode to your friends para naman ma-encourage din sila. And I hope to see you soon on our next episode of Beyond the Desk. Thank you guys. God bless. Bye!